Yo, what's up mga troops? So yun nga, may nadaanan niya ako sa downtown kahapon na parang ramen house. Kaso, wala sa budget eh. Tapos may mga seafood naman ako dito. Kaya napaisip ako na yun na lang ang gagawin ko. Yun na lang, magluluto na lang ako dito sa bahay. So, ayun mga troops, tara, samahan niyo ako magluto. So ayun nga mga troops, nag-crave nga ako sa ramen kasi nakakita nga ako ng ramen house doon sa downtown. Kaya eto, gagawa na lang ako ng sariling version ko. So ayan mga troops, nagpainit na ako kagad ng kawali tapos nilagyan ko na nitong mainit na tubig. Bali ganyan talaga ako pag magluluto talaga ako ng mga may sabaw ay nagpapainit na ako talaga kaagad ng tubig kasi para mas mabilis kumulo. Tapos ayun nga mga troops, nung kumukulo na, agad ko lang inilagay itong mga noodles. Ayan, iniisip ko pa nga kung sakto na tong tatlong to. Kasi iniisip ko, isang serving, isang tipak o isang portion ng noodles na to. Kaso naisip ko baka mabitin na naman ako eh. Tsaka pang sariling kain ko naman, ayokong tipirin ng sarili ko kaya ayan, nagdagdag pa ako ng isa para apat. Tsaka kasi kung may matira man nito ay bibigay ko na lang dito sa kasama ko sa bahay. Kaya yun, pagkalipas nga lang ng ilang minuto, ayan, hinalo-halo ko tapos chinik ko na kung medyo malambot na. Kasi habang hindi pa siya totally malambot ay maglalagay na ako nitong bok choy para sabay silang maluto. Ayan, pakukuluan ko lang din tong bok choy na to, ito yung magiging gulay sa ramen na gagawin ko. Syempre kasi para may gulay. Tapos ayan, tatakpan ko lang saglit. Tapos ayan, pagkakulong-kulo na nga, bali isang kulo nga lang, mabilisang pakulo lang, ay pinatay ko na itong stove kasi i-drain ko na to para hindi malata yung noodles tsaka yung bok choy. Tapos ayun nga, pinainit ko ulit yung kawali tapos naglagay na ako ng mantika tapos ginisa ko na itong luya, sibuyas tsaka bawang. Tapos nung nag-translucent na yung sibuyas tapos medyo golden brown na yung bawang, tapos naamoy ko na yung aroma ng luya, ay naglagay na rin ako nitong ating pampanghang. Bali tom yum paste tong ginamit ko para may anghang tapos may asim-asim na rin konti. Tapos ito nga, meron ako ditong mga nabiling tahong. Bali frozen to nung nabili ko tapos pre-cook na siya. Kaya yan, isasama ko lang siya sa gisa. Syempre kasama din yung sariling sabaw niya para pampalasa na rin. Tapos ito, magdadagdag din ako ng konting hipon lang. Yan, kunti lang. Tapos ito, maglalagay rin ako ng 4 na piraso ng pusit. Bali 4 na piraso lang yan tapos hinati-hati ko lang tapos hiniwalay yung ulo para medyo marami tingnan. Tapos ito, may nabili rin akong alimasag, bali ganito na to nung nabili ko. Wala na yung pinaka-shell niya sa ibabaw, tapos hati-hati na, ganyan, tapos ang liit pa. Pero ganitong klase ng alimasag yung pinili ko kasi parang ganito yung mga alimasag na kinakain namin dun sa Samar. Ayan, kita nyo naman ang liliit. Pero okay na yan, pampalasa lang din. Tapos ayun nga, pinagisa ko lang silang lahat. Tapos sinalo-halo lang, tapos maglalagay na rin ako dito ng mga pampalasa. Syempre, dahil seafood, maglalagay tayo ng patis. Tapos ng konting asin tsaka bitchin. Tapos ayun, maglalagay na rin ako dito ng mainit na tubig. Ayan, nagpainit uli ako ng tubig, nagpakulo uli ako ng tubig dito sa electric kettle. Kasi syempre, para mabilis kumulo rin itong ginagawang sabaw. Syempre, para mabilis maluto. Tapos makapag food trip na kaagad. Makapapa na ta kaagad. Tapos ayun nga, tinakpan ko lang hanggang sa kumulong-kumulo siya. Tapos pagkalipas ng mga ilang minutong pagkakakulo, nung siguradong luto na lahat ng seafood, ay maglalagay na ako nitong coconut cream. Ayan, seafood, tom yum, ramen, and coconut milk. Syempre, dilatang gata yung ginamit ko kasi dito sa Canada, wala naman sigurong fresh na gata eh. Ewan ko lang, di ko lang sure sa ibang lugar. Pero dito sa Kamloops, parang wala akong nakita. Baka wala kasing kayuran ng nyug dito. Kaya itong artificial na gata na lang yung ginamit ko. Tapos ayun na nga, kitang-kita na nga sa kulay mga troops. Well blended na yung kulay niya. Kanina, nung wala pang gata, parang mapulang-mapula. Tapos ngayon, nanilagyan ko na ng gata. Ayan, ganda na ng kulay niya, di ba? Tapos ayan nga, tinikman ko nga kung okay na yung lasa. Kung balance na ba talaga itong timplada ko. Tapos ayun nga, sabi ng kamay ko ay okay na. Tapos ito, hindi ko na pala naipakita kung paano ko plating to. Bale, ayan, noodles sa ilalim. Tapos yung crab, tahong, shrimp, squid, tapos bok choy. Tapos may tira kasi akong nilagang itlog kaya ayun inilagay ko na lang. Pangdagdag kulay na rin at presentation, di ba? Tapos ayun nga, nilagyan ko lang ng sabaw tapos tinapingan ko lang nitong spring onion tapos ayan, okay na, goods na. Tapos ito na nga ang ating finished product mga troops. Ito na ang ating seafood ramen overload. Ayan mga troops, ready to food trip na, ready to papa na mga troops. Kaya ano pang hinihintay nyo mga troops? Tara, samahan nyo ako magpapa, mag food trip mga troops. Food trip na ta, papa na ta mga troops at nang mahusgahan na itong gawa natin. Yo, ayun mga troops, ito na yung nagawa natin. Hirap talaga pag walang libang. Hirap talaga pag naboboard. Ito na yung nagawa natin. Oh, ayan, di ba? Overload.
kaysa kung kumain ako dun sa ramen house na yon. Baka hindi pa ganito karami yung serving, tapos hindi pa ganito karami yung sahog ng mga seafood. Grabe. So ayun mga troops, tara, husgahan na natin itong gawa natin. Yun mga troops, makakahigop na. Ah. Tamang-tama talaga sa napakalamig na panahon. Grabe, sabaw pa lang. Pusit mga trops. Bakit seafood? Kasi naiinggit ako, ang dami kong nakikita sa Samar kumakain ng mga fresh na seafood. Although ito hindi mga fresh, pero still seafood pa rin. Tsaka ang tagal bago ako nakabili ng mga ganito. Tapos bakit hindi ko binalatan yung hipon? Kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino, nandito sa balat yung sarap na hinahanap natin, lalo na dito sa ulo. Tsaka hindi naman kasi panegosyo, pangkain ko lang, kaya hindi ko na binalatan. Tapos pati yung crab, hindi ko na hinimay. Yan, kaya pati balat, no? Ito na ang ating noodle. Tahong naman mga troops. Ayan, kinamay na. Bali may trapa ako doon. Baka dumating kasi mamaya yung kasama ko dito sa bahay. Yun, bibigay ko na lang sa kanya yung tira. Kung hindi ko maubos bago siya dumating. Itlog. Gulay. Siyempre, cook muna. Bakit ganito yung cook to? Kasi kami sa restaurant, free drinks kami. So ayan, every time na, hindi naman every time, minsan sa isang linggo, isang bisis lang, binadala ko tong water bottle ko dun. Lalo na pagka kinabukasan, day off ko, dinadala ko to kasi para ma-refillan ko punong-puno ng Coke or Sprite o kung ano man na soft drinks na gusto ko, minsan tea or ano. Bawal nga lang yung beer kasi yung beer hindi na free sa amin. So ayun, eto na yung pinakahihintay, yung pinaka-namimiss ko talaga. Itong maliliit yung pinili ko kasi sa amin sa Samar, ganito yung mga crabs doon. Hindi, unang napulot ko sa superstore is yung king crab dito. King crab yung mahaba yung galamay. Kaso ito pinili ko. Mas masarap kasi ito kaysa sa king crab. Though iba nga lang talaga pagka hindi na fresh. Halata talaga yung lasa ng frozen na meat, na frozen seafood. Wala na. Finish na mga troops. Grabe. Solve na solve. Busog na busog mga troops. Grabe, good item. Sobrang good item mga troops. Kaya mga troops, kayong mga nasa Pilipinas, nasa probinsya, try nyo na rin gawin to. Sulit na sulit mga troops. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. Gugas na ako ng kamay. Guhugas ng pinaglutuan, pinagkainan. Tapos matutulog na kasi ang lamig. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.